ginawa na rin po yung first National Bible Workshop. Kaya ito po, every 2 years po siya eh. So ayan, 26 na po. So may experience, katulad po ng mga sinabi kanina po ni Sister, na may pagtawa, tanaw, tindig, at depan. So ito po yung covenant, parang we are being invited by the Lord to renew, muling isang buhay, alalahanin, yung tipan na binigay niya sa atin. And then we forgive. So, para sa akin po, sa statement na nagawa po namin noong araw po na yun, ito po yung pinaka-importante. Kasi tayo po, lahat ay bilang Bible Apostles, inano po natin sa sarili na gagawin po natin po. Una, strengthen the biblical apostolic basic ecclesial communities through creative and contextualized formation programs. Dahil nga po singularity, nagkaroon po ng opportunity for us to have conversations in the Spirit kasama po yung iba't ibang ministries. Ang BEC, yung nga po sa family and life, sa social communication, at may dalawa pa po sa liturgy at sa catechetical. Ayan. At number 2, facilitate and collaborate with the young in content production for responsible use of social and digital media and spreading the word of God. Doon po malabot na sa track po ng social communications. And ang naging key factor po namin, the main point po namin doon ay ang role po ng mga kabataan. Pero sino po yung gumagamit po ng cellphone nila everyday? Parang lahat naman po tayo, di ba? So, ang ibig sabihin po natin, ang social media po ang ating battlefield, mission field. Binibigyan tayo ng platform ng Panginoon na sa kabila po ng alon na baka po tayo na po yung natatangay, sana po hindi, no? Kapag ginagamit mo natin social media natin, ang dami pong information na nakikita natin, iba po hindi na po talaga maganda. At nagiging normal na po na nakikita yung mga bagay na hindi ko binabasa at pinapanood noon, mas lalo na po sa kabataan. Pero ngayon po, pinocommit po natin as Bible Apostles na ang kabataan din ang gagawin natin, sorry mga kabataan, pero talaga meron tayong ganong responsibility bilang Bible Apostles na sa atin magsisimula yung pagpapalagan ng salita ng Diyos. At siguro yung paraan po, napanood niyo po ba yung parang recent na mga issues or parang concerns po about someone proclaiming yung salita ng Diyos. Pero hindi po naging maganda yung pagtanggap po ng mga tao. Alam niyo po ba yung sa sex po? Yung asawa po ng ano. Alam po natin na maganda po yung intention niya, yung motive niya. Pero bakit po naging ganun? Nagkaroon po ng mga backlash, bakit naging negative. So, ang makikita po natin dito, baka kailangan po sa pagpapakayag natin sa salita ng Diyos, kailangan po ng pagmamahal. Napaka-importante po na iisipin natin paano ba nagpakayag si Jesus, diba? Hindi naman po, we are not tolerating, but we relay or we proclaim the word of God in love. Yan, so, at sa ngayon po, marami po tayo mga influencers, marami po mga gumagamit po, meron po sa mga vlogs, ganyan po, na nagpo-promote po ng salita ng Diyos. So, ngayon po tayo na hindi ko nakakita po, we can share it, and sa sarili po natin paraan, we can also promote it, gumawa po ng reflection. Pero ngayon po sa ating ministry, makikita po natin yung mga daily biblical catechesis po na ginagawa po ng ating director. Tama po ba? Napapanood niyo po ba yun? Ayan. At may mga nag-share na po na talagang nakakatulong po sa kanila kapag yun po yung pinapanood nila sa simula po ng araw nila. At nadadala po ano yung mga so yun lang po for number 2. Number 3, urge families to make the Word of God the center of their homes through reading, prayer, sharing, and living the Bible. Katulad po ng mga statement niyo po kanina, narinig lang, pero ko na po narinig ito, na magsisimula po sa kanilang pamilya, sa kanilang bahay, ayan. Ang pag-share po ng salita ng Diyos. Number 4, ayan, we will partner with the catechetical ministry in developing methodologies and tools for the enhancement of catechetical formation programs. Ayan, dahil sinunod po, hindi po natin sila
catechetical para po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. And assist in the formation of lectors and commentators. Ayan. Ito po last statement na may mga nag-comment po na parang, uy, bakit yung mga lectors and commentators na? Marami namang part ng worship ministry, di ba? Bakit yung mga extra, yung sa mga lay ministers, ba? Extraordinary, hindi ko alam. So, sila may part na sila. Ito sa music ministry, dapat importante alam din po nila yung salita ng Diyos kasi makakanta-kanta lang sila. Hindi naman nila sinasabuhay eh. Pero, magsisimula po tayo dahil ang statement po ay nagagawa every 3 years. So, maliliit po ito. And we will focus in the lectures and commentators ministry kasi nasa kanila na po yung salita ng Diyos na po yung pinapakilid nila. And lumabas po doon sa mga pag-uusap, conversation in the spirit. May mga miyembro po ng ministry na binabasa lang po nila kasi hindi po nila maintindihan, but they're just reading it. Pero alam ko po na tayo, na tagapakilig ng salita ng Diyos, mararamdaman po natin kung alam ng tao yung sinasabi niya po, yung binabasa niya. At pag ito ay nagbasa lang, hindi na po yung magpapapay. Dahil ang isang tao na nagbabasa, alam niya yung mahulugan ng sinasabi niya, bilang po ang huli naman paraan na ipapakalig natin yung salita ng Diyos. And we recommend ourselves to becoming a church or for the word, synodal, interministerial, and missionary. So, synodal na-explain na po kanina, interministerial, binibigyan lang po ng emphasis na we would collaborate with other ministries para po mas maging matibay yung pagpapatalo sa ating ministry and missionary. So, tayo po na nakakatanggap ng salita ng Diyos, hindi pwedeng manatili sa atin itong ating mga natutunan. Tayo po ay tinatawag ng Panginoon na lumabas at siguro nilaging malaking impact ko sa akin dito yung sinabi ko ni Bishop Mark na we will journey with the people. Kapag po may isang tao na hindi po natin kapareho ng paniniwala, hindi na po ba natin tutulungan? Hindi na po ba natin napansin? Ayun po. Magiging tunay na witness po tayo ng salita ng Diyos kapag meron po tayong kapatid na hindi natin kapareho, pero tayo po ay meron pakialam, meron tayong pagmamahal. Kasi ganun po yung ginawa. And ayun, lagi na po. So we offer our lives, ministries, and daily work to God's enduring covenant, allowing the Word to shape our choices, relationships, and mission. Siguro po dito sa akin, ang talagang naging particular na ano sa akin is we offer our lives. Meron po nag-share doon, nagaling po sa doon po sa mga Mindanao area, na siya po, membro po siya ng Biblical Apostolic ng parokya. At nakita niya po, gamit po ang kanyang sariling mata, na yung leader po nila sa Biblical Apostolic, napasabugan po ng bomba. At doon po niya naintindihan na tayo po, bilang miyembro po, bilang dito po, nag-leading po sa Ministry of Biblical Apostolic, hindi niyo po na-realize that we are offering our full lives. Sabi po nila, sorry po. Ayun po. So, kayo po, siguro pag di naman po natin share lahat ng mga ginagawa po natin, baka hindi po natin na-realize na tayo po na nasa ministry na to, ginugugol po natin yung oras natin na pwede pong sa ibang bagay po natin ginagawa, hindi po ba? Pero yung oras na ginagamit natin dito sa ating ministry, hindi na po yung mababalik. So katulad po ng tao na yun, naubos yung oras na nagdidig po sa salita ng Diyos. At nung dumating yung opportunity na pinasabugan ko ng mga abusaya yung simbahan po nila, parang sasabi ko na sa Panginoon na binigay ko yung lahat sa iyo, wala akong tira. At tayo po, sa mga maliliit na paraan natin, we are giving our lives to the Lord. Hindi po tayo naging ng kapalit. Pero ito po ay roots na dahil nakita po natin yung magandang for the great price. Po, yung treasure na hindi po mapapantayan ng kahit
ayun po, bigla ako akong partner pa. Oo nga, inuubos ko yung inuubos, pero most of my time, parang yung buhay mo bilang lingkod ng sa salita ng Diyos, hindi pinipilit ng ibang tao, pero kusa natin inaalay. So yun po, we offer our lives in this is a daily work of God's Word Covenant. And we are on a mission. Meron po tayong choice po. May choice po kami na hindi natin ito gawin. Pero, ang banal na Espiritu po ang nag-move sa atin na gawin ito. Kasi alam natin, meron tayong kailangan gawin. Ayun po. And, ayan, we pray. May the living Word dwell richly in us, guide our journey together, and renew the church for the life of the world through the intercession of Our Lady of the Bible. Since Mary is completely imbued with the Word of God, she is able to become the mother of the Word incarnate. And ayan, napansin na Lord ko na Bishop Abart, ng Bishop of Iba, for the National Workshop on the Biblical Apostolate. So siya po yung chairman ng CBC, the Episcopal Commission on Biblical Apostolate. Ayun. So in summary po, kapag siguro po kayo po yung nakapunta sa workshop, sobrang mamumong po kayo na makikita niyo po na di ba po kayo focus po kayo sa mga parokya, sa mga small group po natin, tapos minsan po kayo na nakakapagod. Minsan po nakakapagod, tapos minsan hindi nila po alam yung paano pagsasabayin. Pero pag nakapunta po kayo sa workshop, makikita niyo po yung bawat isa sa kanila na iba-iba. At ito sabi ni Sister kanina, may mga clues ang bawat isa sa atin. At ang clues na binibigay ni Jesus ay minsan hindi ko natin kaya, pero sa panigurado po, na siya po yung kasama natin. Hindi mo ba? At lahat po ng mga imposible, magiging posible po sa ating Panginoon. At nawa, naging Espiritu, ang banal na Espiritu na tumabay po sa amin noong National Bible Workshop ang parehong Panginoon. Parang banal na Espiritu na magbibigay po sa atin ng lakas na magpatuloy po sa ating mga ginagawa sa ating parokya. Ayun po.